nabibis ka na? Eh, kailangan ko pang pumasok bukas. Ay, naku. Ang tagal-tagal kitang hintay. Magkita tayo, tapos yun, ang bilis mo. Nako. Di man lang ako naganahan sa'yo. Alam mo naman kung bakit ako napunta dito, di ba? Para pagkakitaan ka lang. Ganon? Oo. Ganyan naman tingin mo sa akin eh. By the way. Money down. Sige ka eh. O ito. Basta, babalik ka ha. Makakasa ka. Sige. Akala mo. Pera lang yan. Pero, may binabala ko sa'yo. Aling Nena, pasensya na po. Sana po, bigyan niyo naman po ko ng 2 linggong palugit. Pangako po. Salamat po. Nay. Papapasok na po ako. Oh, ano pang hinihintay mo? Wala akong pera. Wala akong ibibigay sa'yo na baon mo. Ninang. Kamusta ko kayo? Pasok ko muna kayo. May baon ka na ba? Papasok ka ba? Wala pa ako eh. Mag-aral kang maputi. Beatrice! Oh, Ganyan ka naman sa inaanak ko. ay nako, Glenda. Alam mo yun. Kung bakit naging miserable ang buhay ko ngayon. Kung hindi ako nabuntis ni Ronald, maganda sana ang buhay ko ngayon. Kasalanan ni Ronald yun. Hindi kasalanan ng inaanak kong si Emil. Kung bakit nagkakaganyan yung buhay mo ngayon. Teka nga pala, Glenda. Bakit ang dami mong dalang gamit ngayon? Anong meron? Beatrice, baka pwedeng, dito muna ako. Kasi, hindi kami okay ni Marco eh. Imbes ko na siyang pinagbibigyan. Baka sakaling magbago, pero hindi. Nahuli ko pa rin kasi siya. Ewan ko ba sa'yo? Bakit hindi mo kasi mahiwalayan si Marco? Ang tulis-tulis niya kasi. Kung ano ba yung tulis-tulis na yan? Alam mo na may trabaho natin dati, di ba? Oo nga, noon yun. Eh ngayon matatanda na tayo. Alam mo naman, Ay naku. marupok tayo. Sige na nga. Sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo pa rin, di ba? Thank you talaga, Ay, nako. Beatrice. Thank you. Ay naku, Glenda, ano ba yan? Ayoko ng drama. Dama-dama na nga ng buhay ko. Thank you ho, ma'am. Ay, siya nga pala, Emil. Sana huwag ka na lumiban sa pag-aaral mo kasi ang talino mo kaya tapos lagi kang wala pasok sa school. Susubukan ko ho, ma'am, pero nasisiguro kung wala ho ako may papangako sa inyo kasi sa tingin ko, Ganito na lang, Emil. Kapag may problema ka, lalo na sa pag-araw-araw mo baon, bilang teacher mo at nanghihinayang naman ako na lagi kang lumiban sa klase kaya tulungan kita sa pagbaon-baon mo. Kahit pag-project mo, basta lumapit ka lang sa akin. huwag ko kayo mag-alala, ma'am. Tatanungin ko kung isang malaking utang na loob. Marami po salamat. Hindi ka talaga piling nawawala kasi ang talino mo. Maraming salamat, ma'am. Emil! Alam mo naman na tawag ako ng tawag sa'yo pati napakata hinihintay dito eh. Alam mo naman dito yung set of place natin. Pasensya ka na. Ay, wala po Silang talaga ako kasi alam mo naman nag-aaral ako. Ay, hindi. Parang nagtataka ako. Baka meron ka ng iba. Siguro marami ka ng babae. Well- Porket natikman mo lang ako. Tapos, ganun ka na? Hay! Well, hindi pwede naman yan. nakita masisisi kung magsiselos ka. Kaya yan ang isaksak mo dyan sa baga mong nagsiselos. Baga ko. Alam mo naman talaga na mahal kita eh, di ba? Ikaw lang ang pinipili ko. Kasi syempre, ikaw nagpapatibok ng puso. Ewan ko sa'yo. Kung ano man ang gusto Ay, mo huwag ka na sabihin. mag-ewan, Emil. Emil, namiss na kita, Emil.
Ba't hindi mo na ako tinitext? Alam mo naman na... Dapat po kasi text ka na. Emil, bigyan mo naman ako ng oras. Alam mo naman na kahit ang dami nila, ikaw pa rin ang Kaya pala, walang panahon sa akin sino. Wes, may babae na pala siya makasama. Manda ka sa akin. Excuse me! Aray! Kaya pala, Emil, wala kang oras sa akin. Dahil sa babae ito, pinagpapalit mo. Alam mo, hindi kita kinakailangan pag-aksayan ng panahon. Kaya yung isaksak mo dyan sa baga mong nagsiselos. Bakit naman sinunod itong babae ito? Teka. Sino ka ba? At bakit ka nagugulog dito sa territory ko? Wes, hindi mo ba ako hilig? Hindi, kaya nga nagtatanong ako eh. ang girlfriend mo. Ay talaga ba? Oo, bakit? Kailan? Saan? Hindi mo natandaan. 2001 pa kami nakakilala. Ay talaga? bago ka na, diba? Sorry, inborn. Sorry, di. Teka. Hindi ka na makagandaan, no? Mukha kang mahirap. Ay talaga? My God, original. Mas masarap. Mas maganda. Wes, local. Mas masarap din. Talaga ba? Magaling ka ba? Excuse me. Ang dami na nating away dito. Emil, magdesisyon ka na. Sino ang pipiliin mo? Yung bruhang yan o ako? Alam mo, kahit na sino man sa inyong dalawa, wala akong pipiliin dahil hindi ako makayat, hindi ako mahilig sa isang isdang bilasa at malansa. Nakita mo na? Nagdahil sa'yo, umalis ang jowa ko. Ngayon, ano magagawa mo ngayon? Sobrang disturbo ka, nag-date kami. Ka pa? Wala ka rin nagawa, di ba? Nakakatawa ka kasi hindi ka maganda kaya hindi ka pinili. Ay talaga, pinili ka? Hindi rin, dahil hindi ka Oo, maganda. di ba hindi ka pinili? So, Kasi wala namang pinili sa ating dalawa, di, umuwi na tayo. talaga ba? Oo, Okay lang, pinagsawaan ko naman siya. pinagsawaan ko na rin siya. O sige, manahimik na lang tayong dalawa at umalis na tayo dito sa buhay na walang kwentang to. Sige lang, Siya, mauna ka na kasi pagit ka. wala naman si Nanay Beatrix. Tsaka wala si Ninang Glenda. Kakataon ko na ito. Aba, bukas yung pinto. Napakaswerte ko naman talaga. Oh, kanina ka ba ba dyan? Hindi, kaharapin ko lang. Ako nga to. May paggagawa ako sa'yo. Aabangan mo lang siya. At bubugbugin mo siya. Ako nang bahala sa'yo. Dahil isa siyang manloloko. Kaya nararapat lang sa kanya yan. Oo na, sige na. Ako na bahala sa'yo. Basta gawin mo yung pinagagawa ko. Bubugbugin mo lang siya. Para madala. Sige na. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Kaya ngayon, umanda ka. Emil! Inaanak! Sino gumawa niyan? Sino bumugbog sa'yo? Wala ito na. Wala ito na. Sapin ka mo. Teka lang. Ito. Beatrice! Yan ang napapala ng basagulero. Beatrice! Maawa ka naman sa anak mo! Kahit ngayon lang! Alam mo, Nay, minsan na iniisip ko, kung talaga nga bang anak mo ako, dahil madalas tinatanong ko yung sarili ko, kung bakit ganyan ka magsalita sa akin. Ngayon nagsasagutin mo ang tanong ko. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang araw. Gusto ko ngayon! Wala akong pakialam sa'yo! Bakit wala? Buong buhay ko, inalay ko para sa'yo. At sa bawat araw na lumilipas, wala akong ibang iniling kundi mahalin mo. Wala kang alam sa nangyari sa akin. Pero bakit ako kailangang magnagot sa mga kasalanan na hindi ako may gawa? Dahil ginagasak naman ko yung ama. Kung hindi dahil sa kanya, maganda na ang buhay ko ngayon. Kaya ikaw ay kinaiinisan ko. Bakit sa akin mo sinisisi ang isang pagkakamaling hindi ako may gawa? Araw-araw kong patutunayan sa'yo na hindi ako nagkasala sa'yo! Habang nakikita
nakikita ko yung pangmumukha mo, naaalala ko yung ama mo! Anak niyo ba talaga ako? Kailan ka ba nag-alala para sa akin? Madalas ay tinatanong ko ang sarili ko kung bakit nakakapagsalita ka sa akin ng mga bagay na kahit kailan hindi ko narinig sa mga magulang ng mga kaibigan ko. Bakit kailangan mo isisi sa akin ng isang pagkakamaling hindi ako ang may gawa? Nirape ako ng ama mo. Di ba yan ang gusto mo? Ayoko! Makawalan mo ako! Masarap yan! Ayoko! Gusto mo? Enjoy ka. Walang niya mo. Ayop ko talaga. Yung ginawa mo sa akin. Iba-ibang posisyon naman tayo para iba may thrill ba? Walang Ang sarap ko yun. Walang niya ka. Walang niya ka. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Ha? Tiring-tiri ako sa sarili ko. Pag naaalala ko yun. Kung ganun, ay gagawin kong isang bagay na panigurado makakapagpasaya sa'yo. Emil! 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 Hindi mo ba aabulin si Emil? Hindi ka ba naawa sa anak mo? Nabugbog na nga! Hayaan mo na nga siya. Maawa ka naman sa kanya. Anak mo pa rin siya. Walang kasalanan ng inaanak mo kung anong ginawa sa'yo ng ama niya. Wala akong pakialam sa kanya. Ba yan? Talo na naman. Laki na ng talo sa sugal na to ah. Nina, anong nangyari kay tita? Bigla na lang nahimatay eh. Tumawag ka na ng ambulansya. Ninang hingi po ako ng tulong. Ibang oras na. Lagpas kalating oras na, wala pa din si Emil. Asa na kaya yun? Tatawagin. Pare! Andito ka na. Saan ka Pasensya na, magaling? ngayon lang ako nakarating. May ginawa pa kasi sa bahay. Balita ako, naghanap ka doon ng trabaho. Oo nga eh. Baka meron ka naman dyan. Sumama ka sa akin mamaya. Basta hatian tayo dito ha. Nako, kung yan naman ang pag-uusapan, panigurado hindi kita ahadlangan. Mag-i-enjoy ka dito. Siguraduhin mo nga lang. Magkita tayo mamaya. Sige. O sige. Ha? Balitaan kita mamaya, tawagan kita. O siya. Sige, mauna na ako. O sige. Pagkakitaan din kita. Ay, Imelsi ko. Oh, ma'am. Madali ka na pumasok. Magdadalang buwan ka lang hindi pumasok. Ano ba nangyari sa'yo? Sa totoo lang mo kasi, meron kasi akong problema sa bahay kaya siguro hindi ako nakakapasok. Di ba nga sinabi ko sa'yo, kahit ano problema mo, sabihin mo lang, nandito ako, para mo na akong mama. Kasi teacher mo ako, di ba? Kailangan mong mahubog yung mga pangarap mo. Kasi nagpabayaan ka ng magulang mo, kaya huwag mo isuko yung laban sa pag-aaral mo lang. Tulad nga ng Ito, sinabi ko yan. sa'yo yung una pa lang, susubukan ko pero wala akong pinangakong babalik ako sa paaralan. Kaya wag na ho kayong umasa at wag nyo na akong pilitin sa isang bagay na hindi ko naman nagusto. Huwag kang ganun. Future mo to. Basta, naniniwala ako sa'yo na darating din na makakabalik ka rin sa school. Ma'am, tulad ng sinabi ko sa'yo una pa lang, susubukan ko pero wala akong ipapangako. Tsaka, nagmamadali ho ako. Alam. Emil, matagal na kitang hinahanap. At saka nga po pala yung nanay mo dinala sa ospital. Ano? Si Mama din na hospital. Abay, halika na!
Easy money. Kawawang Emil. Tanga-tanga kasi. Ang sarap ng uto ng tanga. Sir. Sir, tulog pa. Medyo nagmamadali kasi ako. Kailangan na umalis. Halika na. Oo. Kung magreklamo, nag-enjoy ka naman. Oo nga eh. Oh. Okay na? O sige, bis ka na. Niloloko mo ba ako? Ano Tulog to? ka. Ha? Ano to? Bakit kalahati na itong binigay mo sa akin? Binigay ko na sa kaibigan mo ang kalahati. Okay? Tutulog na ako. Sige, alis ka na. Ay, oh. Paulit-ulit na lang. Ah! Hala ka sa buhay mo. Sige, alis na. Ganda na. Ninangal ka na. Sige, tanda ka sa puto. Oh, Beatrice, Emil. Ayusin ko lang ta. Sige. Siya nga pala, Emil. Yung nasa ospital tayo. Saan ka kumuha ng pangkain ng ospital? Siguro mas magandang huwag na natin pag-usapan yun. Lalo't hindi na naman na importante. Hindi pwede. Emil, gusto ko rin malaman kung saan mo kinuha yung pinambayad sa ospital. Pinipilit nyo lang din naman ako umamin. Binenta ko ang katawan ko. Pinenta yung katawan mo? Oo, Nay. Nagawa ko ang isang bagay dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Nagawa ko yun dahil sa gusto kong patunayan ang sarili ko sa'yo na sobrang mahal na mahal kita. At kung kinakailangan kong araw-araw na gawin ng isang bagay na hindi ko gusto, gagawin ko yun nang walang halong pagsisisi para sa'yo. Anak, Patawarin mo ako. Sa mga ginawa ko sa'yo. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Matapos ng lahat, ginanti mo sa akin ang kabutihan. tinawag mo kong anak. Buong buhay ko, wala akong ibang hiniling kundi ang mahalin mo. Bakit, Nay? Hiningi ko ba na ipanganak ako dito sa mundo at magmula ako sa isang dugo na punong-puno ng pagkakasala sa'yo? Bakit sa akin mo binato lahat ng kasalanan ng tatay ko? Bakit? Alam ko yun. Ang laki ng pagkakasala ko sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran. Anak, ang laki ng pagkukulang ko talaga sa iyo. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli. Salamat, anak. Maraming salamat. Natapatawa mo ako.